yung inyong minamaliit na Kongreso sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez nangunguna, top performing government agency, House of the Representative. Sino ang kulelat? Office of the Vice President, kulelat. Oh, nagbubumirang sa inyo. Yung ginagawa nyo kay Speaker, yung ginagawa nyo sa Pangulo, nagbubumirang sa inyo. Tumatalbog sa Vice Presidente nyo. Kulelat. Ang nangunguna, House of the Representative, top performing. Yung Vice Presidente nyo, Office of the Vice President, nangungulelat sa survey. Oh. So, karma. Nagbubumirang sa inyo ang lahat ng ginagawa nyo. Karma. Hindi natutulog ang Diyos. Ang gaba, dili gyud magsaba. Gaba na siya. Nagabaan mo. Kay pirmi man mong pandaot. Pirmi mong pandaot kay Speaker, kay PBBM. Bisan unsa lang inyong isulti, iistorya, bisan dili mao. Karon unsay nahitabo sa inyong Vice Presidente? Gaba. Ang gaba dili gyud magsaba. Di ba? So, eto na ngayon mga kaibigan, no? Pangalawang topic natin. Okay. Meron pong separation of powers, no? Ensures such each branch, legislative, executive, at saka judiciary, has its own role, mga kaibigan. Hindi po pwedeng pakialaman ng judiciary ang legislative. Hindi rin po pwedeng pakialaman ng judiciary ang gawain ng executive, at hindi rin po pwedeng pakialaman ng legislative branch ang gawain ng judiciary. Vice versa po, no? Kasi meron po itong separation of powers. Ayun po, mga kaibigan, no? Si Sara Duterte, mga kaibigan, seems eager to weaponize the Supreme Court to shield herself. So, ginagamit po ni Sara Duterte ang Korte Suprema para yung kanyang sarili, maprotektahan, no? Ang kanyang sarili. So, ginagamit po niya ang Korte Suprema. 2 beses po siya pumunta sa Korte Suprema, mga kaibigan, para po i-challenge yung legality nitong impeachment. Which is, alam naman natin, ang impeachment po, mga kaibigan, ay nag-start po yan sa Kongreso, at ang Kongreso po ang legislative body na talagang meron pong power pagdating po sa impeachment, di ba? So, ang ginawa po ni Sara Duterte ay pinipressure niya, no, yung Korte Suprema, mga kaibigan. Alam naman natin na marami pa siyang mga kaalyado dyan. Marami pang kaalyado ang mga Duterte sa Korte Suprema dahil marami pa, mga kaibigan, ang mga appointed, no, ni Digong sa Korte Suprema. So, as of now, wala pa pong, hindi pa po natin alam kung anong mangyari, no? But, mga kaibigan, no, itong if Sara Duterte pressures the judiciary to interfere with her impeachment, she's inviting overreach and weakening constitutional order, no? So, yung checks and balances are broken when one branch is used to protect a powerful official, di ba? So, if the Supreme Court is dragged into stopping illegitimate congressional process for BP Duterte, the balance collapses. Kasi, mga kaibigan, the power of the purse, no, the Congress, mga kaibigan, ito yung tinatawag na the power of the purse, not the judiciary. So, pagdating po sa budget, no, budget questions about VP Sara Duterte's confidential funds must be addressed by lawmakers, not suppressed through court intervention, no? So,
Ang trabaho po ng, legislative department ay mag-legislate at, meron din po silang, power para mag-oversee kung paano ba ginasta ang pera at may power din po sila to investigate kung ano ba ang nangyari. Lalo na kapag merong mga reported na mga, flag 'no, na-flag ng COA na may mga katiwalian itong opisina ng ng gobyerno. So, ang Kongreso po, 'yan po ang kanilang, karapatan 'no, meron po silang power to investigate, mag-oversee mga kaibigan, kung ano ba ang mga nangyari sa mga ahensya na 'to, doon sa mga budget na kanilang ibinigay, kung ito ba ay nagasta ng tama. So, in short mga kaibigan, kapag, kapag ang korte po, ang Supreme Court ay nakialam dito, ay magkakaroon po ng problema mga kaibigan. Kasi ang Korte Suprema po mga kaibigan ay kung titingnan natin, wala po silang karapatan 'no na, makialam dahil iba po ang trabaho po ng Kongreso, ay hindi po nila gawain 'yan. Meron po tayong separation of power in 3 branches of the government. Yung sinabi ko nga kanina, executive department, legislative department, and judiciary 'no, the 3 branches of the government. So, kaya mga kaibigan 'no, ang consequence nito, ang magiging consequence nito mga kaibigan 'no, ma-undermine yung democratic institutions, drugs the judiciary into partisan politics. So, magiging mangyari niyan parang, "Uy, ang judiciary magiging partisan na 'no, na magkakaroon na ng kulay na, ito po mga kaibigan ay hindi magandang, senyales na, uy, 'pag nagkaroon po ng kulay or naging partisan ang judiciary, aba magkakaproblema po tayo nito." Hindi na po tayo nito demokrasya, 'no, mga kaibigan. Mawawala po yung ating democracy kapag ang ating, mismo, Justice Department, erase. Kapag ang judiciary po natin 'no, ang Korte Suprema mismo ay naging bias at naging, partisan at pumiling sa isang grupo ng tao, iba na 'yan mga kaibigan. Magkakaroon po tayo nito ng krisis dahil mawawala na po ang ating demokrasya 'no. So, kailangan po nating i-maintain ang ating democracy mga kaibigan at i-maintain po natin yung tinatawag na separation of powers between the 3 branches of the government, 'di ba? So, ang bottom line po dito mga kaibigan 'no, hindi na sila magde-defend sa constitution kundi ide-defend na lang nila ang mga Duterte o si Sara Duterte at any cost, 'no? So, if VP Sara Duterte uses the Supreme Court to kill her impeachment, it's not justice. It's a direct assault on the Constitution and a dangerous precedent for future abuse of power. Yun po yun mga kaibigan 'no, aabuso po siya 'no, magiging abusado po siya mga kaibigan dahil siyempre nagsa-side or kumikiling sa kanya ang Supreme Court 'no. So, sana hindi mangyari ito mga kaibigan 'no. So, ito po yung, bibigay po natin dito ng konting ano lang, separation of power. Separation of powers under political law, definition and overview. The doctrine of separation of powers is fundamental principle in democratic governments, including the Philippines, which divides the powers of government among the 3 branches. So, sinabi ko na kanina yan, executive, legislative, and judiciary. Each branch is given its specific role and powers. No branch should encroach on the functions of powers of the others. So malinaw po ito mga kaibigan ha. The system is designed to prevent the concentration of power in any one branch, ensure checks and balances, and maintain the rule of law. So ito po yung demokrasya mga kaibigan, no? Democracy na ang judiciary, hindi puwedeng ikaw lang ang mataas, hindi puwedeng ikaw lang ang may say. Hindi mo puwedeng pakialaman yung ano, ginagawa ng executive, hindi mo puwedeng pakialaman yung ginagawa ng legislative, 'no?
Gano'n po 'yun mga kaibigan. So, ginawa po ni Sara Duterte, pumunta po siya sa Korte Suprema. 2 beses 'no, parang, ang gusto ay ipa-dismiss ang impeachment. Which is kung titignan natin mga kaibigan, wala pong power dun ang Korte Suprema dahil nanggaling na itong impeachment, sa Congress. Ang Kongreso po ang may karapatan dito. Ito po ang trabaho nila at hindi po saklaw ng judiciary ang trabaho ng legislative department 'no. Pero si Sara Duterte ay mukhang nagpapakampi sa Korte Suprema, which is kapag kinampihan po siya ng Korte Suprema at idinismiss itong impeachment na 'to, mga kaibigan, magkakaroon tayo ng problema. So, ibig sabihin mawawala na po yung ating demokrasya at mababalewala po yung ating constitution. Dahil ang constitution po natin, ang sinasabi po sa constitution natin mga kaibigan, na puwede pong magpa-impeach ng isang government official kasi nakalagay nga yan sa constitution natin, hindi po bawal yan. Yan po ang ating safeguard para po ang taong bayan ay meron po tayong kumbaga, karapatan 'no. Ito po yung safeguard natin mga kaibigan, measures para tanggalin ang isang opisyales na korap. Kasi ang Vice Presidente hindi po siya puwedeng matanggal basta-basta. Hindi po yan appointed na 'pag sinabi ng pangulo, "O ikaw korap ka o tanggal ka." Hindi po, kasi hinalal ng bayan yan. Ang puwede lang po magpaalis diyan ay ang impeachment. Dahil dito sa impeachment, ito po yung the best platform para ang Vice Presidente ay sumagot sa lahat ng mga binibintang sa kanya. Kaya nga po mahalaga ang impeachment trial. Kaya nga po nagtataka tayo sa mga senador na 'to na pinipigilan nila ang impeachment trial. Obvious na obvious po ang dahilan ng pagpigil nila sa impeachment trial dahil ayaw po nilang lumabas ang buong katotohanan. Dahil kapag lumabas nga naman ang buong katotohanan, buking na po ang Vice Presidente, lalo pang mabubuking at lalo mga kaibigan, napakatibay po ng mga ebidensya, 'di ba? Bebok Escarlan, good morning Ma'am Admin Rich. Good morning din po sa inyo, 'no? 'Yan. So, 'yan po mga kaibigan 'no, the principle of separation of powers is embedded in 1987 Constitution, mga kaibigan. Okay. Article 6 vests legislative power in the Congress of the Philippines, Senate and the House of Representatives. Article 7 vests executive power in the President. And Article 8 vests judicial power in the Supreme Court and other inferior courts. So yun po mga kaibigan, no? So basahin lang natin the key functions of each branch. Legislative branch, ito po yung Congress. Primary function, lawmaking. Congress is tasked with enacting laws and deciding on matters of national policy. Additional powers, power of the purse, budget approval and appropriations, power to declare war. Uy, sila pala ang may power to declare war, ang Kongreso. Power of impeachment. See? May power ang Kongreso to impeach. Ang House of the Representative ang nag-i-initiate ng impeachment. Sila po ang may power na mag-impeach. At ang Senate naman ang nagkakandak ng trial. See? Ang executive branch naman, ito naman po ang trabaho ng presidente. Primary function, enforcement of laws. The president is responsible for implementing an executive laws passed by Congress. Additional power, Commander-in-Chief of the Armed Forces. Power of appointment subject to confirmation in some cases. Power to enter into treaties subject to Senate concurrence. Power to pardon except in cases of impeachment. So mga kaibigan, bakit po impeachment talaga ang gusto ng taong bayan? Kasi dahil dito, kasi mga kaibigan, kung hindi po ma-impeach si Sara Duterte at makakasuhan lang po siya sa korte at sakaling siya ay na-convict, bawa
habang buhay na pagkakakulong, halimbawa, no? Habang buhay siyang kulong. 'Pag nagbago po ang presidente at kapag yung presidenteng yun ay kaalyado niya, pwede po siyang bigyan ng presidential pardon, si Sara Duterte. Pwede po siyang bigyan ng presidential pardon or presidential clemency. Buburahin po yung kanyang mga records, no, mga records ng mga kasalanan lahat-lahat. Katulad ng nangyari kay Robin Padilla na bumalik po back to zero, wala po siyang record. Kasi presidential clemency yung ginawa sa kanya ni Duterte. So ganito po ang mangyayari kay Sara Duterte kung hindi po siya ma-impeach, kung makukonvict lang siya sa isang korte. Ganyan po ang mangyayari. So, ipapardon lang siya ng susunod na pangulo na kaalyado niya. Kaya maganda po ma-impeach talaga siya. Kasi sa impeachment, bawal po yun, no? Hindi po siya mapapardon. Ayan, no? Ang presidente daw ay merong power to pardon except in cases of impeachment. So, except impeachment. So, ibig sabihin, kahit na magkaroon ng presidente na kaalyado ni Sara, kapag siya ay na-impeach, hindi po siya pwedeng i-pardon. Oh, 'di ba? Kaya gusto po talaga ng taong bayan impeachment at makonvict, 'di ba? Judiciary naman, ano naman ang trabaho ng judiciary? Okay, primary function, interpretation of laws, and adjudication of disputes. The judiciary ensures the laws are consistent with the Constitution and resolves conflicts between individuals or between the state and its citizen. Judicial review, power to declare laws or act of government unconstitutional. Issuance of writs such as habeas corpus, mandamus, and others. Yan po ang trabaho ng judiciary system. So checks and balances. The doctrine of separation of power is complemented by a system of checks and balances, wherein each branch has mechanism to prevent abuses of power by others. Yan. So yan po mga kaibigan na. So Congress check on the executive. So ito daw ang Kongreso mag-check sa executive. Power to override a presidential veto with a 2/3 vote. Uy, may power pala ang Kongreso, no? Para i-override nila yung binito, no, ng presidente. Pero kailangan 2/3 ang vote. Ano pa? Senate confirmation of certain presidential appointments. Example, member of the cabinet, ambassadors. So, eto po mga kaibigan, kapag meron pong ina-appoint ang Pangulo, dito po, kapag yan po ay ayaw ng Senado, no? O, ayaw ng Senate, mga kaibigan, hindi po ma-appoint yan. Kasi sila po yung tinatawag na Commission on Appointment. Sila po yung nagko-confirm ng mga appointments. So, meron pong mga appointee ang presidente na pwede pong pakialaman ng Senado. Pero may mga appointee naman ang presidente na hindi na kailangan dumaan sa Commission on Appointments. Yan po yan mga kaibigan, no? So, ano pa? May power din po ang Kongreso to impeach the President for culpable violations of the Constitution, treasury, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Yan po ang power ng Kongreso. To impeach the President, to impeach the Vice President, Chief Justice, etc., etc. At yung iba pang mga impeachable official, no? So, yan po ang power ng Kongreso, no? So, ang Kongreso din po, pwede nilang, meron din po silang check, no, on the judiciary. Congress check on the judiciary. Power to impeach justices and judges for certain impeachable offenses. So, yan po ang gawain ng Congress, ha. Pwede nilang i-impeach ang mga judges. Power to define jurisdiction of lower courts. Yan din po, pwedeng gawin ng Kongreso. Power to amend the laws of Constitution if judicial decisions are perceived to misinterpret the law.
Grabe mga kaibigan, powerful talaga ang Congress, no? So, at the same time, ang executive, pwede din niyang i-check yung Kongreso. Power to veto bills passed by Congress, power to call for special sessions of Congress. Yun naman ang pwedeng gawin ng executive sa Kongreso. At ang executive pwede rin po niyang i-check ang judiciary sa pamagitan ng appointment of justices with the concurrence of Judicial and Bar Council, and power to pardon individuals convicted of crimes except impeachment cases, no? So, eto po mga kaibigan, nakalagay po dito, no, yung marami pa 'to, so hindi na natin babasahin, no? Dito po nakalagay yung kung paano puwedeng i-check ng executive yung judiciary at yung Kongreso, kung paano nila puwedeng i-check naman ang judiciary at ang executive, 'no? So, ibig sabihin lang po mga kaibigan nito, violations of separation of powers, mga kaibigan, ay hindi po magiging maganda sa ating bayan. Kasi kapag nangyari po 'yan, aba, maapektuhan po ang ating bansa, maapektuhan po yung ating justice system, maapektuhan po yung ating constitution, mga kaibigan, kasi hindi na po nafa-follow ang ating constitution. So, apektado po ang ating demokrasya. Mawawala po ito. At baka mamaya magkagulo pa, mga kaibigan, 'no? Siyempre, kapag kapag sobrang nakikialam ang judiciary sa Congress, ang Congress naman sobrang makikialam sa judiciary o sa executive, siyempre mga kaibigan, magkakaroon ng chaos 'yan sa ating bansa. Magkakaroon po tayo ng ah, constitutional crisis, mga kaibigan, 'no? So, i-maintain po natin ang ating demokrasya sa pagpapanatili po ng separation of powers between the three branches of the government: executive, legislative, and judiciary, 'no? So, mga kaibigan, malinaw na lahat sa batas na guilty si Sara D. Tumpak, 'no? Hank Eros Reyon, malinaw po talaga sa batas na siya ay guilty, 'no? So, mga kaibigan, mamaya po muli, mga kaibigan, ako muna ay aalis, 'no, may pupuntahan po ako. Maraming maraming po salamat sa lahat ng nanood, at mamaya po pagbalik ko, live po tayo, 'no? Bye-bye! Ito po muli si Admin Rich. God bless. Thank you.